Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive para sa ating Brave 14 plus 3 Marines. Sa kabuuan, nakapagpadala na tayo sa kanila ng 843,000 pesos. So, tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin sa kanila dahil paparating naman ang panibagong warrant of arrest. Sa mga gustong magpadala, ito yung bagong GCash number natin, 0999-191-4876. Ang pangalan niya is Reniboy Julian. Ang address niya is Panipuan City of San Fernando, Pampanga. So, screenshot nyo na lang ito. Kaya pwede kayong magpadala sa kanya through GCash or kung taga-abroad kayo, nasa ibang bansa, pwede sa Sendwave, Palawan Express, Cebuana at iba pa. So yan po. Screenshot nyo na lang. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong ruling ng Supreme Court na posibleng makaapekto kay Congressman Benny Abante dahil nakaupo lang siya dyan dahil sa second placer siya. O ito, siner ni Professor Malo Tikia, sabi niya about time. Supreme Court PH, post ng Supreme Court. The Supreme Court in bank during its session August 26, 2026 acted on yung kaso ni Mangundadato versus Commission on Elections by denying with finality the motion for reconsideration filed by Dato Fax Ali Mangundadato, affirming its earlier ruling that upheld the cancellation of his certificate of candidacy for governor of Sultan Kudarat and abandoned the second placer rule. Second placer rule. The Supreme Court held that the resulting vacancy should be filled by the vice governor. The second placer rule refers to the practice of declaring the candidate who received the second highest number of votes as the winner after the candidate with the highest number of votes is later found disqualified or ineligible. Mangundadato in his motion insisted that the second placer rule has clear basis in law and should not be abandoned. The Supreme Court reiterated that no law authorizes the second placer rule. It emphasized that the Constitution recognizes as elected only the candidate who received the highest number of votes. The Supreme Court explained that when the winning candidate is later found ineligible to hold office, a permanent vacancy arises. For local elective positions covered by the Local Government Code, the vacancy is filled through the rule of succession, not by proclaiming the second placer as the winner. Accordingly, the vice governor succeeds the position of governor for the remainder of the term. The Supreme Court clarified that its ruling is so ayan, final na yung decision ng Supreme Court. Pag na-disqualify yung, example, governor, disqualified siya, hindi pwedeng mag-take over yung second highest number of votes sa governor. Ang ruling ng Supreme Court, it should be the vice governor, yung elected vice governor ang mag-take over kasi hindi pwede ang second placer. So ngayon, dito tayo sa kay Abante. Kasi itong dinesisyonan ito is local position. Kay Benny Abante, national elective position.
Apektado ba si Abante? Ito, nakalagay dito. The Supreme Court clarified that its ruling is limited to local elective positions covered by the Local Government Code. The case did not address the application or non-application of the second placer rule or succession rules to national elective positions, as these issues were not raised before the court. However, the Supreme Court stressed that succession for national elective positions like president, vice president is governed by. The Supreme Court also clarified that its ruling applies to pending cases, emphasizing that second placers have no vested right or entitlement to be declared winner. Okay. Ang ganito si yung natalo, Oy, Joel Oy ba yun, yung natalo? Yung nanalo sa 6th District, na-disqualify lang siya. Kaya nung na-disqualify siya, ang COMELEC na ang nagtalaga kay Benny Abante as congressman. Ngayon, itong na-disqualify na si Oy, because of his citizenship ata, nag-file ng motion sa Supreme Court petition. So, to me, may pag-asa itong si Oy. Didesisyonan yan ng Kaya wag magkumpiyansa si Congressman Abante kasi may precedence na itong kay Magunda Dato. Second placer rule is why nada. So, sa aking opinion, sa 6th District of Manila, dahil na-disqualify itong nanalo, dapat magkaroon ng special election. Kasi, hindi naman nanalo si Abante. Second, COMELEC lang ang naglagay sa kanya dyan. So, sana, bago mag-2028, madesisyonan ito para naman mabigyan ng hustisya itong magkaroon ng liwanag ang mga constituents ng 6th District of Manila kung sino talaga ang kanilang representante sa Kamara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa gipatindog nga balay ni GR Iganya nga taga Sitio Gahiton, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang iyang atop lang sa iyang gipatindog nga balay nga trapal lang gid in taon. Mo na ni siya ang natabangan sa yero. So mo na ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga digis kataas. So iya na ning iatop karon. Kita gid nato tungod sa kadugay na nga kinilang ang iyang trapal nga atop nga buslot-buslot na gyud ug naanay mga tubig. Parkol.
ug karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So napulihan na gyud tong ang trapal lang nga ilang atop. Salamat ko sa Ginoo o sa usad kay sa nagtawang ani nga sa inyo kay kuno kani ilis na og ang akong atop og sin katong trapal. So napulihan na gyud og sintong trapal lang nga imong giatop. So pila na ni ka bulan nga gikan nga imong gipatukod nga trapal lang ang atop? Unom na. Unom na ka bulan. Kung wala pa ang tabang, di pa gid ka kaatop. Di pagiging atop. Napasalamat usad sa tabang. Ang pangarta kay tutubra gid sa kaon. Taman ra gid sa kaon. So gamusor gyapon ka. Sorry gyapon mo. Oo, so salamat kayo. Salamat.